Augusto Francisco, yung street na to, corner ng Onyx. Ayan. So, maglalakbay tayo papunta ng Marikina, Riverbank Mall. So, malapit na ang pasukan at hahanap kami ng mga sapatos na pampasok na medyo low lang yung price. Ang Marikina ay sikat sa mga price na mababa at matitibay na mga gawang sapatos. So yung magiging daan natin ay Santa Ana, Manila, Mandaluyong, San Juan, Quezon City at Marikina. So itong place na to ay sakop na to ng Santa Ana, Manila. Maluwag yung kalsada, konti yung mga sasakyan kasi tanghaling tapat, 12:00 ng tanghali. Dito tayo dadaan sa Tejeron Street. So dito ay give and take bigayan. Dito na tayo papasok sa gasoline station. Para hindi tayo dadaan dun sa traffic light. Ito naman ay Pedro Hill Street. At dire-diretso lang to hanggang sa Mandaluyong. May iba lang yung pangalan mamaya. Magiging Panaderos.
Tulog yata yung mga kasama ko lahat. Walang maingay. Tulog ba? Kailan ang pasukan? June 16. So, kailangan nilang maghanda na ng sapatos nila. Ito yung Santa Ana Hospital. Maganda yung hospital dito. At ito naman yung Manila Arena. Ito, ayan. Para sa mga mahilig sa manok. Yung arena ng manok. Itong tulay na to, sakop pa rin to ng Manila. Pagtawid natin dito, Santa Ana, Manila to. Santa Ana pa rin siya. Tapos kung kakaliwa kayo dito, ito yung papunta ng Punta Santa Ana. Itong kanan naman, sakop pa rin siya ng Manila. Pero, kapag gawi kayo dyan ng mga ilang metro, ay sakop na ng Mandaluyong. So, diretso lang tayo dito. Ito, Pure Gold Calentong, sakop pa to ng Manila. Pero pagtawid dyan sa kabilang tulay, sakop na ng Mandaluyong.
So yung part na to ay sakop na to ng Mandaluyong. Kung kakanan kayo dito papunta ng Bonnie Avenue, papunta ng City Hall ng Mandaluyong. Tapos kung kakaliwa naman dito, papunta ng part ng Manila sa Bimapa, Santa Mesa. Okay, green na. Sakto, may pasahero yung jeepney driver. Okay, go tayo. Mandaluyong East Side, yung lugar na to. Naka-stop yung sasakyan. Kaya mabaan din tayong konti. Okay, go. So, paglagpas natin dito sa may maliit na tulay, sakop na siya ng San Juan. So, ito yung boundary ng Mandaluyong at ng San Juan. So, maliit lang na bahagi ng Mandaluyong yung ating nadaanan.
May shortcut dito sa San Juan Little Baguio papunta sa Boni Serrano. Kaya dito dahil dadaan sa shortcut. Pagdating dito sa F Manalo, kakaliwa tayo dito. Two-way yung daan dito. Pero pagdating sa bandang unahan, magiging one-way. Mactang Street na. Ito yung one-way. Hindi ka pwede dito sa kaliwa. Kasi sa kabilang side yung one-way. Soyson yung pangalan ng street dito. At lalabas tayo dito sa kakaliwa tayo. Tapos biglang kakanan. Pigibara yung street na to. So medyo hindi maganda yung sistema ng Fortuner driver. Kasi yung one way na yon dapat kung nasa right ka, magra-right ka. Kaya lang nasa right siya tapos biglang nag-left. Pero syempre, mas maganda yung umuunawa. Ito yung shortcut papunta ng Boni Serrano. J. Abad Santos. Pero yung mga side streets niya, madami dito din yung mga one-way. Sakto tayo sa traffic light na nag-change. Kaya stop tayo. Okay, nandito na tayo sa San Juan. At naka-red light lang. Yung sunod na traffic light nito ay Ortigas Avenue. So, dediretso lang tayo dito sa Boni Serrano. Kapag nakatawid tayo dito sa traffic light na to,
merong 3 lanes ang kahabang ito ng Bonisirano. So yung left lane, magle-left turn sila. Yung gitna, padiretso. Tapos yung right lane ay turn right papunta ng Ortigas Avenue, Green Hills, EDSA. So doon siya. So doon tayo sa diretso. Okay, go. Lagi nating i-check yung ating mga ginagamit na mga sasakyan every time na magta-travel tayo. Lagi din tayong magkondisyon ng ating katawan. Huwag tayong magdadrive kapag inaantok. So ito yung traffic light dito. Mapansin nyo, tatlong lane, pero dito sa pangatlo sa pinakakanan, may hati siya ng bike lane. So nung pandemic, karamihan ng mga kalsada ay nilagyan ng bike lane. Pero pansin natin, dinadaanan din naman ng mga cars, ng mga motor. Kasi hindi sila magkakasya kung dito sila magkakasya kung ang hindi nila hagipin yung bike lane. So, kailangan na mahagip din nila yung bike lane para magkasya sila. So, ito yung nakakapagtaka. Minsan may mga may higpit na bike lanes pag nadaan kasi dyan ay huhulihin ka. Kagaya sa EDSA. Kaya lang sa EDSA kasi ay may mga nakaharang talaga dun sa bike lane. Kaya kapag pumasok dun yung mga nakamotor ay hindi sila makalabas kasi nga merong mga nakaharang. So, diretso lang tayo at ang ating mga kasama yan, yung iba ay umiidlip na, nakataas pa yung paa. So, kasama natin yung mga bata, si Jeremiah, si Amiel, si Colleen, si Nash. Ayaw magpakita sa camera, si Colleen. At kasama natin si Brother J-Ben. Yan. So may Petron gasoline station dito, pagtawid na pagtawid. Kung sakaling kulang na ang inyong gas, pwede kayong magpa-gas doon sa Petron station na yun. So kapag nalagpasan natin yung susunod na traffic light, kakanan tayo. Dalawa kasi yung option nitong kanto na to. May pwede kang magdiretso, pwede kang kumanan. Ayan, kakanan tayo sa kanto at didiretsoin lang natin tong Bonisirano. So, ito yung pinakamabilis na way papunta ng Marikina. Kapag nakatawid tayo mamaya ng EDSA, tuloy-tuloy lang, tapos baba lang ng konti ng C5 at C5 access road na yung madadaanan natin. At yun, napakalapit na doon ng Riverbank Mall doon sa Marikina. So, katanghaliang tapat, medyo mainit. Pero kaya naman ng ating aircon, medyo okay naman yung aircon. At nung mga nakaraang buwan ay ginawan din natin video kasi naramdaman natin na medyo humihina yung lamig. So, pinalitan lang natin ng filter ng aircon. Ang tawag ng iba ay cabin filter at ang iba naman ay aircon filter. So, yun lang at
Nandyan din sa ating video kung kayo ay nakasubscribe dito, pwede nyong ma-check how to change cabin filter or how to change aircon filter. So, okay yung buga ng aircon ngayon, malamig kahit na mainit yung panahon. So, dito maraming mga pumapasok na kasalubong natin galing sa ating kasalubong sila ay kumakaliwa. Kapag ganyan, pagbigyan lagi natin. At kapag panahon na siguro tayo naman ang ganyang mag-turn, pagbibigyan din naman siguro tayo. So dito nandito ang Krame. So ito yung camp ng mga pulis, Camp Krame, dito sa right side. At kapag nakatawid tayo ng EDSA, madadaanan naman natin yung camp ng mga sundalo. So, yung Camp Aguinaldo. So, ito yung Camp Krame. Mga pulis, Philippine National Police. Ito yung pinaka-camp nila. Tapos, sa susunod naman, ay ang Camp Aguinaldo. So, doon sa Camp Aguinaldo, mga sundalo naman. So, iba kasi yung sundalo, iba yung pulis. Ayan, yung tulay na nakikita natin sa taas, yan yung flyover ng Santolan EDSA. So, ito ay Santolan, Quezon City. Dito sa nakikita nating mga dumadaan sa taas, yan yung flyover ng EDSA Santolan. Mabilis din yung flow sa taas. So, hindi pa naman ma-traffic ngayon. Hindi naman rush hour at konti pa lang yung mga sasakyan. Kapag nakatawid kayo dito sa traffic light na to, medyo sumisikip yung bandang pagkatawid kasi may mga barrier na nakalagay doon sa unahan. Kaya ingat kayo kung galing kayo dito, galing kayo ng Boni Serrano San Juan, papunta ng Boni Serrano Quezon City. So mapapansin natin mamaya, may mga barrier kasi yung galing naman dun sa kabilang side ng EDSA na from Ortigas, EDSA, nakakanan dyan sa may unahan sa Boni Serrano. May barrier na nakalagay dyan. Kaya yung ibang part ay nahagip dito sa ating lane. So mapapansin natin pagkatawid natin. Kaya minsan nag-iembudo kasi nagdidikit halos yung mga tumatawid. Ito, ayan. So, ito yung barrier. Ayan. Halos one lane na lang. May poste pa dun sa gitna. Kaya bigayan lang din dyan. Pero pag nakatawid naman yan, medyo malawak na dito. Na widening na rin dito sa part na to. So, ito naman yung Camp Aguinaldo sa right side natin. Dati ay maliit lang yung lane dito, pero ngayon, ayan, magkabila na, okay na. Dati doon lang sa kabilang lane, doon sasalubong lang yung mga sasakyan. Pero ngayon, ginawa ng one way sa kabila, one way dito. So napakalaking tulong nito. Kahit madaming mga dadaang sasakyan. So tuloy lang tayo dito at
Medyo malapit na yung ating destination. So ngayon ay May 18, 2025 at malapit na kasi ang pasukan kaya pupunta kami ng Marikina para makapagtingin ng mga mabababang price na mga sapatos na mga pampasok. At kung kaya ng budget, makakabili. So, hopefully makakita ng mga low price na matitibay naman. Sikat kasi ang Marikina sa mga sapatos. At maraming sale na nababalita doon sa Marikina Riverbank Mall. So doon kami unang pupunta at itry namin kung may makita kaming mababang price at maayos, matibay. So makaka-avail biyaya ng Panginoon. So tawid lang tayo dito sa main gate ng Camp Aguinaldo at dire-diretso lang tayo, tuloy-tuloy lang. So may mga traffic light pa rin ng mga madadaanan dito. Yung mga street dito ay sa left side, karamihan ng pangalan ng street ay mga number. So kung hindi ako nagkakamali, 15th Street yung tapat ng main gate ng Camp Aguinaldo. So pataas yung bilang, 16, 17, 18, dito sa may 18th Street, 20th Street, may mga traffic light dito. Pero yung mga traffic light, may mga nakasign naman dyan na kung kakaliwa, so nasa lane dapat ng left. Diretso lang tayo. Tawid lang tayo ng konti ng C5. At doon tayo sa access road ng C5 papunta ng Marikina dadaan. Ayan, pansin natin, naka-green tayo, yun, na abot tayo ng change sa gitna na. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-stop kung nasa gitna na tayo. Okay, tuloy lang tayo dito at yung lane na to, malawak siya, pero pagdating dun sa unahan ay mag-iembudo ulit ito, liliit siya. Ayan, dito, medyo liliit na siya ng konti. At itong traffic light, yung left lane nito, turning left siya. Yung nasa gitna, diretso. Yung nasa kanan, turning right. Parang doon lang din kanina sa Ortigas Avenue. So, ganun din yung set ng mga lanes dito. At yun, naka-green naman, kaya tuloy tayo dito. Baba tayo dito, gawing kaliwa. Kasi yung gawing kanan yan ay papunta ng Libis, papunta ng Pasig. At itong sa left side natin, ito yung papunta ng Marikina. So, sakop pa rin to ng Quezon City. Yung tulay sa taas, C5 din yan. Galing yan dun sa Kalayaan. So, pababayan ng C5 Libis, papunta ng Pasig. Dito may traffic light din dito. Ayan, nag-change na. So, bago mag-change ay medyo may distansya pa tayo kaya naka-stop tayo dito sa tamang place na mag-stop tayo. So, ito Quezon City pa rin to. Itong lugar na to. At bawat traffic light ay natetest yung ating patience. So, kita natin, naka-red naman siya, naka-red light. So, syempre, hintayin natin yung green light bago tayo mag-go.
Ayan, kapag ka may mga nakamotor na umaabot sa mga ganitong traffic light, karamihan ay pumupwesto sa unahan. Ayan. Okay naman kasi para mauuna sila pag nag-green light na. O kaya lang, naka-red light pa din, pero nag-go na sila. So, hindi tama yung ginawa nila. So, ito pa lang. Ngayon pa lang nag-green. So, ngayon pa lang tayo mag-go. Mahirap kapag sumuway sa batas trapiko kasi kapag ka nagkaroon ng aberya ay mahirap na. Kasi kung may nakago pa dun sa kabilang side, ang tendency noon ay magkakasalpukan sila. So, hintayin natin yung tamang change ng traffic light. Kung green na, saka tayo mag-go. Pero kung red pa, wag tayong mag-go. So, ito, napakalapit na ng ating destination. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating channel. Itong left side, merong yung paakyat papunta ng Marcos Highway. So, ang labasan noon sa Marcos Highway, Santolan, Pasig naman. Ayun, kanina dun sa may edge sa Santolan, Quezon City. Tapos yung tulay na yan, kung aakyat kayo dyan, ang labas niyan ay Santolan, Pasig. Dito tayo sa gilid ng riverbanks. Mahaba tong riverbanks na to, mula Marikina hanggang doon sa Pasig, papunta doon sa Laguna de Bay. So, yun yung dulo nitong riverbanks. So, ito na. Malapit na tayo. At maraming salamat muli sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel, sa mga nag-share, nag-like, nag-comment, sa lahat ng mga nakakapanood. At nawa ay patuloy tayong pagpalaing lahat ng ating Panginoong Diyos. So, ito yung pinaka-entrance ng Riverbank Mall dito sa Marikina. So, hanap lang tayo ng parking. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos.